Bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Kaibigan nyo! Kaibigan nyo! Kaibigan ko, siya si Inday Sara! Oh, bagong Pilipinas, bagong mukha. May prinsipyo, may isa. Kaibigan nyo! Kaibigan nyo! Kaibigan ko, siya si Inday Sara! Siya'y isang simpleng tao, aking napatunayan. Mapagpakumbaba sa madla at maging sa kaibigan. Siya ay idolo ng marami, matanda at kabataan. Idolo ng inyong lingkod at tunay kong hinahangaan. Kung paano kumalinga sa kapos at mahihirap. Puri ng taong aking hinahanap sa hinaharap. At ngayong nakita ko na ang tunay na agila sa buong Pilipinas, siya'y aking ipapakilala. The Vice President of the Republic of the Philippines and the Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte. Pababayaan bayan ay aalagaan. Ito na Inday Sara, here she comes. Duterte! Duterte apelyido, pangalan Inday Sara. Minamahal at Pasalamat ko po ay sa inyong lahat dahil alam ko po nandito kayong lahat dahil sa mga kanya-kanyang trabaho at negosyo at hanap buhay ninyo. Pero binigyan nyo kami ng oras ngayong araw na ito at pagkakataon na makasama kayo para po ako ay makatayo sa harap ninyo at personal na makapagbigay sa inyo ng mga mensahe ng pagpapasalamat. Salamat po sa oras ninyo. Ang pangatlong pagpapasalamat ko po ay galing po sa akin. Personal po kay Inday Sara ang pagpapasalamat na ito. Ito po yung pagpapasalamat ko sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, sa kampanya ninyo at sa boto ninyo sa akin nung nakaraang halalan. Maraming salamat sa inyo. Marami po sa inyo ang gumastos ng sariling pera ninyo para lang po matulungan yung kandidatura namin. At kahit hindi kami nakapunta sa inyo, kahit hindi kami nakapagsalita sa harap ninyo at nasabi namin kung bakit kami tumatakbo, kung ano yung plataforma namin, kung ano yung gusto natin na mangyari para sa ating bayan, sa pamamagitan ng pagtatrabaho as Vice President, binigay niyo pa rin, marami sa inyo, hindi ako kilala personal, pero binigay pa rin ninyo ang suporta ninyo sa akin. Maraming salamat sa inyo. At syempre po, marami po sa atin ang bumoto ng Uniteam. Pinapaabot po niya ang kanyang pagpapasalamat sa tulong ninyo, sa suporta ninyo sa kanyang pagkapanalo, sa suporta ninyo sa kanyang 8-point socio-economic agenda, at sa suporta ninyo sa kanyang pangitain ng bagong Pilipinas. Pinapaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang mainit na pagbati sa inyong lahat ngayong gabi. Alam nyo, ang overseas absentee voting ang pinakaunang nagpakita ng suporta sa Uniteam dahil nung lumabas po yung results ng overseas absentee voting, nakita na po kaagad yung posibleng maging trend ng botohan doon sa Pilipinas. Hindi ko lang siya magawa in percentages, but I think I got more than 90% of the overseas Filipino vote. Kaya po napakalaki na hamon yung binigay ninyo na pagtitiwala sa akin, napakalaki na hamon na kailangan meron tayong makita na pagbabago sa Department of Education, sa Office of the Vice President, at sa ating at sa pag-aaral ng ating mga anak doon sa ating bayan. Ang huling pagpapasalamat ko po ay mula sa aming pamilya. Marami po dito ang Bisaya, pero marami din ang Tagalog
Pero lahat kayo nagkakaisa. Mula po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki po ng utang na loob namin sa inyong lahat sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. At sa suporta ninyo, 6 na taon sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dako kaayo mi, ug utang nga kabubuton kaninyong tanan. Maraming salamat po. Ang susunod ko pong pagpapasalamat ay para po sa inyo. Alam niyo po kanina, nandoon po ako sa opisina ng atin pong butihing Prime Minister. At sobrang saya ko nung naririnig ko at nakikita ko sa mata niya ang appreciation niya para sa mga Filipinos na nandito sa Korea. Lahat ng mga nakatira, lahat ng mga nagtatrabaho. Ang tawag nga niya ay diligent and hardworking Filipinos here in Korea. Kaya po ako nagpapasalamat sa inyo dahil naitataas niyo po ang bandera ng Pilipinas sa ibang bansa. And it makes us proud, kaming mga naiwan doon, it makes us proud na naririnig namin sa mga dayuhan yung appreciation nila sa trabaho ninyo, yung appreciation nila sa pag-uugali ninyo. Yun nga, yun lagi nating sinasabi, no? Ang Pilipino magaling pag nasa labas, pero pag nandun tayo sa ating bayan, parang ang sasama ng ugali natin lahat. Pero pag nasa labas tayo, we are on our best behavior. Oh, no? Plastic na plastic no? But truly, kasi napunta na po ako ng Brunei, napunta na po ako ng Singapore, and nakakausap ko po yung kanilang mga leaders. And ganun lagi ang sinasabi, we truly appreciate the Filipino workers, we truly appreciate, in fact, kung pwede nga lang, Pilipino lahat ng i-recruit nila, ganun ang gagawin ng mga foreign governments. So yun po yung magandang the kind words that the Prime Minister gave of Filipino workers, the Filipino youth, and the Filipino people in general. And even the Deputy Prime Minister, ang dami niyang mga kilalang mga Pilipino na nakakasama niya sa trabaho. In fact, sa sobrang nakikita nila ang value ng pagtatrabaho at service ng mga Pilipino ay naibanggit ni Prime Minister kanina na meron na silang ginagawang visa na mag-a-allow for a longer stay for work dito sa Korea. Opo. Masaya din ako nung narinig ko yon kanina kasi ibig sabihin, nilalagyan talaga nila ng premium yung trabaho ng isang Pilipino. At nabanggit niya na ito ay ginagawa na nila ngayon. As we speak, pinag-aaralan nila paano ba yung visa para kasi nga daw, sabi niya, ang sitwasyon ay pabalik-balik. Pasok-labas, pasok-labas, pasok-labas. Ang gusto nila, para din daw naman merong continuity of work, ay mas mahabang stay para sa trabaho by a special visa for Filipino workers. So that is good news para sa ating lahat. Alam niyo po, magbibigay lang ako ng konting update sa trabaho namin sa Department of Education. Yun po yung portfolio na ibinigay sa akin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At ang unang-unang ginawa namin ay nag-review kami kung ano ba yung mga matagal na paulit-ulit na problema sa ating basic education. Dahil yun lang po yung coverage ng Department of Education. It's kinder to grade 12, to senior high school sa Office of the Vice President. Alam niyo po, kami po na naiwan doon sa ating bayan. Naiintindihan po namin ang sakripisyo ninyong lahat dito sa ibang bansa. At nagpapasalamat po kami na pinaninigurado ninyo
na ang mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga pamangkin ninyo, mga kapatid ninyo, at mga kapamilya ninyo na naiwan doon sa ating bayan, na sa paghihirap at sa sipag ninyo dito ay pinaninigurado ninyo na sila ay makapagtapos ng kanilang Department of Education in making sure na dapat sana ay yung graduates ng grade 12 ay pwede nang magtrabaho dahil marami namang trabaho na hindi kailangan ng college diploma. So yan po ang pinag-uusapan ngayon. So yan po ang hiling ko sa inyong lahat. And of course, I know that malayo kayo sa inyong mga pamilya, pero kung pwede sana ay mailayo natin sila sa mga masasamang bagay tulad ng droga, tulad ng kriminalidad, tulad ng recruitment, terrorism, recruitment sa mga NPA, sa insurgency. Paniguraduhin natin na ginagabayan natin sila kung ano yung kanilang mga responsibilidad sa inyong pamilya. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag para sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat po ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Syukran. Thank you very much, Vice President Inday Sara Duterte. Kindly remain on stage. Let it be